Alright guys, so good afternoon. Nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 2 and today I'm going to Balabac, Palawan. Alright guys, so we are finally boarding now. Medyo na-late yung flight namin ng mga 40 minutes. But okay lang naman ano. Kasi tomorrow pa naman talaga yung pinaka-pick up namin. Alright guys, so nandito na ako sa Puerto Princesa. So kaka-land lang namin mga past 7 o'clock. So right now it's already 7:15. Ngayon is pupunta ako sa hotel na tutuluyan ko for tonight. Kasi ang pick up pa namin will be 3:30 PM later. Pag-stay muna ako doon, idlip muna ako, tulog lang para at least bukas marigin ko yung energy ko. ID mo, ID mo. Alright guys, so nandito na tayo sa accommodation natin, sa hotel natin tonight. Check lang natin yun. From 307. Second floor? Sakay. Third floor ba? 302, 304, 305, 306. So we are room 307. So here it is. Alright, so ito yung magiging room natin. Okay. So yan, meron silang complimentary drinks. And then so meron ding TV. So let's check. So just a quick room tour guys. So ayan, check natin yung kanilang banyo. So ayan, kung malinis naman yung banyo nila guys. Alright guys, so lalabas lang ako para mag-dinner. Then pahinga lang muna dito para para mag-freshen up, then matulog, mag-lep para tomorrow. Alright guys, so I'm done with my dinner. So magtutulog lang muna ako din para bukas guys okay na ako para dun sa tour. Alright, time check guys, it's 8 AM. So bali almost 5 hours no, na biyahe from Puerto Princesa. Kanina sinundo kami ng van ng around 3 AM guys para magbiyahe papunta dito. And the journey namin papuntang Balabac, it will start here. So from here guys, ang sabi, pupunta muna kami sa Bangkalaan daw. And then from Bangkalaan din, saka kami maghihintay para dun sa bangka namin na gagamitin para sa island hopping. Alright, so itong lugar na to guys, Boliluyan Port. This is considered as the southernmost tip ng mainland ng Palawan guys. So, although yung pupuntahan naman natin na Balabac is yun na yung pinakahuling isla ng Pilipinas. So this is the Coast Guard guys. So may bantay na Coast Guard dito. So I think medyo safe yung lugar. So yan guys. Papunta na.
Madami na ko po. Alright guys, so nandito na kami sa may Bangkalaan Island. So ito yung dito muna kami magstay para hintayin yung bangka namin papunta sa first island na pupuntahan namin. Ayan. Parang may sardines run dito guys. Sa sardines run. May school of fish there. Alright guys, so eto pa-transfer na kami ngayon dito sa bangka. Actually mabilis lang yung biyahe guys. Nakarating kami dito ng 9:10 AM. Then umalis kami dun sa may Boliluyan Port kanina around 8:35. So tapos nag-drop off na kami ng mga parang mga ilang guests guys dun sa Patawan Island. So siguro mga 30 minutes lang ang biyahe from Boliluyan Port to Bangkalaan Port guys. So ito pa-transfer na kami ngayon dito sa bangka namin. Mabilis lang kasi supposed to be ang tour talaga namin is mag-start ng 10:30. So, but now is parang ahead kami ng isang oras. Pasok na lang po natin mamaya sa ilalim. Sige. Ang pakalagay nyo yung bag nila po sa ibabaw. Meron po silang complimentary merienda daw. Ayan. May pansit sila sa amin. Ayan. Grabe guys, may dolphin. Woo! May dolphin guys. Ayan. Alright, so nandito na kami ngayon sa first island namin, which is the Kanimiran Island. Actually guys, ang biyahe namin dito from Bangkalaan Port guys, siguro tumagal lang siya ng mga 40 minutes from 40 to 45 minutes no, from Bangkalaan Port. But actually itong island na to is mas malapit to sa Boliluyan Port no. Kaya lang hindi ko alam ba't naging ganun yung setup nila. Kailangan talagang mag-stop over muna kami sa Bangkalaan kasi nandun yung bangka na gagamitin for island hopping namin. Alright guys, so nandito na kami sa first island, ang Kanimiran Island. So total of 48 islands daw pala to, pero 11 lang yung pupuntahan namin. Pagpunta mo dito, ang talagang ma-amaze ka yung sand niya guys. Napaka pino, especially yung malapit dun sa mismong dagat guys. Kulay blue yung tubig, papunta pa lang siya, sobrang kulay blue. Sabi ng tour guide namin, kapag daw naglolotay dito, nagkukulay pink yung tubig niya. So kung nakapunta na kayo ng Boracay guys, at sobrang pino ng buhangin doon, definitely guys dito, napaka-pinong-pino talaga ng buhangin niya. And then merong mga peacock dito sa island guys no, kasi sabi private island na daw to no? Nabili na daw tong island na to. And then may mga cottages dito, and then may mga CR din. So definitely siguro by in the next few years baka i-develop tong lugar, and hopefully guys mapuntahan pa in the next generations to.
right guys. So ito, nandito na kami sa may Tangkahan Island. Actually 10 to 15 minutes away lang to from Kanimiran Island. So same lang din, maganda yung dagat niya, maganda yung buhangin niya. White sand, napakapino nung sand niya guys. And actually mas malaki tong beach na to sa Kanimiran kanina. And according to our tour guide, dito kami magla-lunch. So, ito na yung food namin guys. 12.5 di ba? So, we'll have... Nabawasan lang ng piso. Oo mo, naitanong ko kagad. Pero Kasi bago lang. laging 15K, 16K. Oh, ang mga bagong pasa lang po yan sa amin. So guys, ayan. Magla-lunch na po kami. And tingnan nyo guys, ang dami nung hinanda sa amin. No? Okay. Parang good for 20 person. Pero pipito lang po kami. Pito lang po kami sa group namin. Yes. And may pinakamatindi akong problema. Ito. Nasira yung GoPro ko. So hindi ko alam gagamitin. So I guess ito na lang. Itong isang phone na lang siguro. So I think masusunod namin yung itinerary today. Kasi medyo maaga pa. No, kasi supposed to be 10:30 kami nag-start, pero nag-start kami na earlier, no, mga 9 AM nag-start na kami. So I guess masusunod namin yung itinerary, and sabi ni Kuya mapupuntahan pa daw namin yung Mansalangan Sandbar. So I guess mas marami yung time na may spend namin dun sa third day ng island hopping namin, no. Kasi supposed to be for second day yun
guys, so nandito kami ngayon sa may Patawan Island. So bali third island to sa itinerary namin. Yung mga 15 to 20 minutes away lang siya from Tangkahan Island. No, so yung lugar na to guys, medyo masasabi ko medyo develop siya, no. Meron siyang mga upgraded na accommodations, merong bar. Then alam ko may electricity dito guys. May mga benches, may mga cottages kang makikita dito. And maliit na island lang to guys, and this is also called Dolphin Island kasi guys pag mga bare months guys, no, pag titignan mo yung mga drone shots niya, minsan naguhugis dolphin siya. And kayang-kayang libutin guys tong lugar kasi sobrang liit lang. Ang ganda ng buhangin niya guys, merong mga part dito na nagkukulay pink yung buhangin. No, and then yeah, sobrang pino din nung buhangin niya, and napakalinaw nung tubig niya dito guys. So inalaw kami dito na magstay ng mga I think more than an hour, no, bago kami pumunta doon sa campsite namin. And according to our tour guide, bago daw kami pumunta sa campsite, so madadagdagan ng isa yung nasa itinerary namin today. So yung Mansalangan Sandbar, papupuntahan na namin siya today, and sabi nila malapit lang din daw yun dun sa may campsite sa may Punta Sibaring.
Alright guys, so time check tayo guys, it's already 6 o'clock in the evening. So nandito na kami sa campsite namin sa may Punta Sibaring. So before this guys, no, nag-decide yung aming tour guide kanina to include yung Mansalangan Sandbar. So that is 1 hour away from Patawan Island. So kaya nag-decide yung aming tour guide guys kasi sabi niya pag morning daw is high tide, so definitely hindi dito yung sandbar guys. So much better kung hapon kami pumunta, and then pagpunta namin ng hapon dun guys kanina, sobrang nakaka-amaze yung sandbar guys. Ang alam ko yung sandbar na yon o yung Mansalangan Sandbar guys is the longest sandbar dito sa Palawan guys. The timing was perfect, no, kasi yun nga dahil low tide kami nakapunta. However, we don't have the luxury of time to explore the area, no, kasi ang sabi ng aming tour guide, i-allow lang daw niya kami for 20 minutes for Mansalangan Sandbar guys, no. Supposed to be ang Mansalangan Sandbar is included doon sa day 2 namin. Supposed to be morning ng day 2. Siya yung unang-unang pupuntahan namin. But yun nga, dahil nga high tide tomorrow, they decided na ngayon napuntahan. And sobrang ganda ng buhangin dun guys, no? Yung mga Sandry Falls guys, sobrang ganda. Nakaka-amaze siya talaga. Tapos white sand pa siya. Yun nga lang, hindi namin siya na-explore talaga ng todo, hindi namin napuntahan hanggang pinakadulo. So, bale, nag-stay lang kami dun sa isang side ng sandbar guys, no. But nag-enjoy naman kami, in fact, nag-video kami dun kasama yung mga ibang joiners. Nag-picture kami and then naligo na din kami dun. So, definitely naman, na-enjoy lang namin. It could have been better, no, kung sana mas malaki yung time na naialat sa amin dun sa area. From Mansalangan Sandbar guys, I think around 1 hour and 10 minutes saka kami nakarating dito sa campsite namin sa Punta Sibaring. So dito sa Punta Sibaring guys, actually nakarating kami kanina mga around 5:10, no? And sabi nila marami daw niknik, but nung pumunta kami dito guys, wala akong naramdaman na nangangagat na niknik dito. So hindi ko alam, baka maswerte lang kami. And guys, sobrang nakaka-amaze yung buhangin nila dito. Siguro sa lahat ng mga islang napuntahan ko, ito pa lang yung masasabi ko na sobrang napakaganda nung buhangin niya. No, this is the most powdery sand na nakita ko guys. Whitest sand. And guys, sobrang, kapag inaapakan mo yung sand nila dito guys, para siyang nagiging alikabok, no, sa sobrang pino niya.
Wow, ang ganda. May kape na ito dyan. Kape nila may pamuli. Yung libre ba yung kape nila? Meron silang complimentary breakfast, charot, merienda. Ayan guys, ito, nag-prepare na kami ng merienda namin. Yan. Yan, ang merienda, ang iinumin namin. Wala pa rin akong island na nakikita. Yan, we are currently having our merienda. Yan. Ang ganda-ganda ng buhangin dito guys. Sobrang ganda. Kahit sa mismong loob. Oo nga. Organics na. However, yung tubig nila dito guys, no, ang sabi kasi nung aming tour guide is parang breeding ground daw yan ng mga stingrays. And in fact, kung titignan mo siya, meron siyang parang mga seagrass. So, hindi ganun ka-inviting yung lugar guys na para maligo. And hindi rin naman talaga kami inalaw nung aming tour guide. Kasi nga daw baka maging harmful sila sa amin. Kasi hindi daw namin nakikita yung mga stingrays dyan. Pwedeng maapakan na lang namin. And guys, kung titignan mo yung shore nila dito, sobrang haba guys, no. Ito na rin para siyang Boracay vibe guys, no. And to be honest, para siyang, alam mo yung hindi pa nako-commercialize na Boracay, parang ganun ang itsura niya guys, no. Ang Helen Sandbar guys is also part ng Punta Sibaring. However, sabi ng aming tour guide is hindi din daw niya kami iaalaw na pumunta doon kasi sabi nga niya is magagabi na, marami daw niknik doon. Baka sa part na yun siguro maraming niknik. And dito sa kabilang part pa yun ng island. Actually, ang Punta Sibaring guys is very huge island. And dito sa campsite namin guys, ang vibe niya para kang nasa Survivor. No, parang feeling ko nandun ako sa Tao Expedition. Parang feeling ko talagang island life yung mararamdaman mo talaga dito. Ang ganda nung campsite nila guys. No, kahit sino talaga gugustuhin dito. Nagpa-upgrade na rin ako ng accommodation guys kasi supposed to be tent lang talaga yung accommodation namin. Then sabi ko, magpapa-upgrade na ako sa Nipa Hut. And maganda naman yung accommodation na nabigay sa akin. Dito din kami magdi-dinner ngayon guys. So hopefully makatulog na kami ng maayos dahil medyo pagod tsaka puyat kami ngayong araw na to.
Alright guys, so just to have a recap of our day 1 of our Balabac tour guys, no. So I consider this as very successful guys, no. In fact, we followed the itinerary, no, and may nadagdag pa nga, may additional pa nga na supposed to be sa dito pa namin talaga dapat i-visit yung Mansalangan Sandbar. But actually masasabi ko napaka-smooth nung event na to guys, no. From Puerto Princesa, pinikap kami ng 3 AM and then nakarating kami dito ng 8 AM sa Buliluyan Port, so around 5 hours lang, and saglit lang guys, wala na kaming hinintay, no, mga saglit lang kaming naghintay, na wala pa yatang 30 minutes yun, wala pa yatang 15 minutes yun after kaming magpa-register sa tourism office. And then pagpunta namin doon, pumunta muna agad kami sa Bangkalaan, and then yun na, dire-diretso na yung tour namin. Sa mga islands sa pinuntahan namin, yung Kanimiran, yung Tangkahan, yung Patawan Island, and itong campsite namin ngayon is yung Punta Sibaring, and yung additional naman Mansalangan Sandbar. Syempre, ang pinaka nagustuhan ko guys, itong sa campsite guys. Sobra, ang ganda-ganda nitong campsite guys. Of course, they are equally beautiful, no? Bawat island may kanya-kanyang vibe guys. But itong campsite namin so far, ang pinaka nagustuhan ko, especially yung sand niya. Kasi ito yung pinaka magandang sand na nakita ko. Hindi lang dito sa Balabac guys, kundi sa buong mundo. Sa ilang years na pagtutour ko guys sa Philippines, ito ang pinakamagandang sand na nakita ko. So, let's call it a day guys, and hopefully tomorrow maging successful yung magiging tour namin. So, I hope to see you guys. So, see you guys in my next video. Bye-bye.